Sa umaga, liwanag ay sumisikat. Pag-asa'y muling bumabangon sa puso't isipan. Sa Melbourne, may tinig na tumatawag. Mensahe ng kaharian sa bawat tahanan. Every Monday, Wednesday, Friday we gather. Sa panalangin tayo'y pinag-iisa. Through the screen but hearts are closer. Sa presensya niya tayo'y pinagbala. Hindi lang ito programa, kundi tawag ng Diyos Upang hanapin siya ng buong puso. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. at kanyang katwiran ay mapapasa atin. All these things shall be added unto you. Pangako niya'y di kailanman Magmamahaliw. Oh, seek Him first. Huwag kang mangamba Siya ang sagot sa bawat pangangailangan. sa online ministry. Sama-sama tayong aawit. Kay Kristo Ang buhay ay iaalay. Linggo'y dumating, salita'y buhay. Sa bawat sermon, puso'y nag-aalab. Bro Ernie Tanyag, lingkod na tapat, nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim. From Facebook Live to YouTube stream, abot hanggang dulo ng mundo ang tinig. Every soul that hears the message, Binabago ng pag-ibig ng Diyos. sa bawat salita may buhay na hatid, Pag-asa at lakas na hindi kumukupas. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. at kanyang katwiran ay mapapasa atin. All these things shall be added unto you. Pangako niya'y di kailanman Magmamaliw. Oh, seek Him first. Huwag kang mangamba
There are physical laws in our living world. As the sun sets, the moon rises, and the stars are twinkling in the sky. The Earth and the planets keep rotating. Water flows to the streams, then to the river, and finally to the sea. As the cold winter passes, spring comes, and the flowers are in full bloom. Just as we see these physical laws in nature, there are also spiritual laws between God, the creator of heaven and earth, and human beings. God loves you and offers a wonderful plan for your life. However, why is it that most people are not experiencing the abundant life? Man is sinful and separated from God. Therefore, he cannot know and experience God's love and plan for his life. Man was created to have fellowship with God, but because of his stubborn self-will, he chose to go his own way, and fellowship with God was broken. This self-will, characterized by an attitude of active rebellion or passive indifference, is evidence of what the Bible calls sin. This sin makes a great gap which separates us from God. Man is continually trying to reach God and the abundant life through his own efforts, such as a good life, philosophy, or religion. However, the only way to bridge this gap is Jesus Christ. Jesus Christ is God's only provision for man's sin. God has bridged the gap which separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place, to pay the penalty for our sins. And then, Jesus rose from the dead. This is the way to show us how big God's love is for us. However, it is not enough just to know this. We must individually receive Jesus Christ as Savior and Lord. Then we can know and experience God's love and plan for our lives. We receive Christ by personal invitation. Jesus is knocking on the door of our heart. As we hear His voice and open the door, Christ will come into our lives and we can start having fellowship with Him. These two circles represent two kinds of lives. Left side represent self-directed life. Self is on the throne and Christ is outside the life. Interests are directed by self, so often resulting in discord and frustration. Right side represent Christ-directed life. Christ is in the life and on the throne. Self is yielding to Christ, resulting in harmony with God's plan. Which circle best represents your life? Which circle would you like to have represent your life? You can receive Christ right now by faith through prayer. Prayer is talking with God. God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer of faith.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person you want me to be. Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now. If you have prayed this prayer with a sincere heart, Jesus is now in your heart, and your life is new. Your sin has been forgiven. You have eternal life, and become a children of God. Even when it's stormy, even when it's raining, I will run to my Creator King. Even when it's hurting, even when it kills, I will cry out to you and sing. Lord, you are all I need, the air I breathe, the one who stands by me. Thank you for loving me, for never leaving me, for opening my eyes to see your greater purpose, your greater plan is better than my dreams and what's in my head. Give me the strength, Lord, to fulfill your plans, to fulfill my purpose. Oh, I know I can. Through my God, through my King, through my Lord, through my Savior. I know it's hard to follow your ways, but Lord, I chose this narrow gate. But even so, Lord, I know you'll be here to be my guide, so I will not fear. Lord, you are all I need, the air I breathe, the one who stands by me. Thank you for loving me, for never leaving me, for opening my eyes to see your greater purpose, your greater plan is better than my dreams and what's in my head. Give me the strength, Lord, to fulfill your plans, to fulfill my purpose. Oh, I know I can. Your greater purpose, your greater plan is better than my dreams and what's in my head. Give me the strength, Lord, to fulfill your plans, to fulfill my purpose. Oh, I know I can. Through my God, through my King, through my Lord, through my Savior, through my God, through my King, through my Lord, through my Savior, through my God.
Hallelujah. Good morning. Magandang umaga muli sa inyo lahat. Magandang umaga. Una-una dito sa Melbourne, Australia, kung saan tayo naroon. At siyempre dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga dyan sa mga maagang nagigising. Pero ngayon ay medyo tanghali na tayo. At kung saan man kayo sulok ng mundo, ano man ang inyong time zone, umaga, tanghali, gabi o araw, magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo po ako ngayong umaga sa ating pagtatalakay ng mga salita ng Diyos. At siyempre, bago tayo pumunta sa ating mga pupuntahan, pagising pala sa umaga at pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos pagkat every gising is a blessing. Yes, at patuloy nating iluwalhati ng ating Panginoon Diyos sa araw-araw at patuloy natin siyang bigyan ng karangalan at ating pagsalusaluhan kung ano man ang mga kapahayagan niya sa araw-araw at lalo-lalo na sa umagang ito. At patuloy po tayo napapakinggan sa YouTube, Facebook, paki-like and share lang po ang ating programa para malayo, malawak ang marating nito. At sa mga kabubukas lang ng kanilang cellphone, paki-like and share lang po para ang ating salita ng Diyos na ating pinapangaral dito ay makarating sa iba't ibang panig ng mundo at malayong maabot. Importante kasi yung salita ng Diyos ang malayong maabot ito. At kung makikita niyo po itong QR code sa ating kanang bahagi, kaliwang bahagi ng ating screen, ito po ay pag QR code niya, makikita niyo lahat yung mga previous program natin, makikita niyo yung mga nakaraang program natin para mayroon kayo na-miss na program, pwede niyo makita dyan. At kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mag-atubiling magtanong o kontakin lang po ako. At kung mga prayer request niyo po, pakisend lang po sa atin at ipag-pray natin yan na sama-sama natin ipag-pray ang ating mga pangailangan, mga hinihiling sa Panginoon Diyos. Pero nasa lahat, siyempre, na kailangan bigyan tayo ng Panginoon Diyos ng lakas at ibay ng pananampalataya upang patuloy nating mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Yan po ang napaka-importante. No? Pero bago tayo magtuloy-tuloy, atin pong basahin muna ang salita ng Diyos ngayong umaga. Ang salita ng Diyos, word for the day, it is written in the book of 1 Corinthians, chapter 12, verse 4 to 6 in New International Version. It says here, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. And that is the Word of God in English at sa wikang Tagalog po, ito po ay nasusulat. Sa una, mga taga-Korinto, Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 6, at ito po ang sinasabi. May iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang pinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan gawin ng mga ito. Yan po ang salita ng Diyos sa araw na ito. Salamat sa Kanyang salita. At purihin at salamat sa pagkabasa ng Kanyang salita. Hallelujah. Tayo po ay manalangin.
Hallelujah. Let's bow down our head. Panginoon naming Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw sa aming buhay. Salamat po sa kalakasan na binibigay mo, sa patnubay at gabay na tunay nga ikaw ay nandyan sa aming tabi, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala na patuloy na pinapadaloy mo sa aming buhay. At maraming salamat, Panginoon, sa mga gawain na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat sa mga oportunidad na kami po ay nagiging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Hinihingi po namin na kapatawaran ang mga pagkakamali namin nagagawa, Panginoon, maging sa isip at sa salita, at sa mga pagkukulang namin, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban. Patawad po, Panginoon, sa mga karumihan ng aming puso, Panginoon. Pakalinisin mo po ito pagkabanalin sa pamamagitan ng iyong makapangyarihan, banal na dugo, upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoon, itinataas at dinadalangin ko po sa iyo sa araw-araw, maging sa mga oras na ito. Patuloy kang malayang kumilos sa aming kalagitnaan at pangunahan mo kami sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Ikaw lang po ang isang maging mabuting tagapagturo, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Tanging pangalan mo lang po ang maitaas, Panginoon, sa programang ito. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo kaming gamitin daluyan ng iyong pagpapalang spiritual upang sa ganoon ay maraming maabot ang programang ito. Patuloy mo kaming tulungan na mapagtapat na namin ang mga gawain na pinagkatiwala mo sa amin, sapagkat kami po ay walang magagawa kapag kami po ay hiwalay sa iyo. Patuloy mo kaming pagkalooban ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa iyong salita upang maintindihan po namin ang iyong mga kapahayagan at ito ay maipangaral namin na mayroon kaliwanagan at katapangan, Panginoon. Pagkaloob mo po kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa iyong salita sa lahat ng oras, maging ang mga nakikinig sa programang ito. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, ipagkaloob sa bawat isa ang kanilang pangangailangan. At lalo-lalo na po ang mga salita na napapakinggan nila dito ay kanila pong maisabuhay sa araw-araw. At tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng katagumpayan na matugunan ang kanilang mga panawagan at malayo po sa katuparan ang mga plano at layunin mo sa aming buhay kung paano mo kami tinatawag ayon sa iyong disenyo. Panginoon, tinataas at tinadalangin ko rin po sa iyo ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na labis na naapektuhan na sari-sari sa kuna. Patuloy mo pong aliwiin ang mga nakahapis, palakasin ang mga nanghihina, at gumutin ang mga may karamdaman. Panginoon, sambahin nawa ang ngalan mo ng bawat isa. Nakilalanin ka na ikaw ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Patuloy na ang masunod ang iyong kalooban dito sa lupa katulad ng nasa langit. At iadya mo po kami sa lahat ng tukso sa alok ng mundong ito. At iadya mo po kami sa lahat ng gawa ng masasama. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Purihin ang Diyos sa
samahan niyo po ako sa ating pag-awit sa ating Panginoon. Let's worship the Lord. Hallelujah. Sa presensya mo, O Diyos. Sa presensya mo, Panginoon Jesus, hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Patuloy nating luwalhatiin ang ating Panginoon. Hangarin natin ang kanyang presensya ay mamalagi sa ating buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Let's continue to worship our living God. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangat ko lang labi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangat ko lang lagi
sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, nais namin, Panginoon, na patuloy lang kaming mamalagi sa presensya mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maggabayan mo kami sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito muli. Salamat sa pagkakataon na binigay mo. Salamat sa sandaling ito, Panginoon, na kami niloob mo na maging kabahagi sa umagang ito at maging patuloy na gamitin daluyan ang iyong mga pagpapalang espiritual. Panginoon, dalangin ko po sa inyo na abutin niyo po ng iyong mapagpalang kamay ang mga tao na patuloy na nakikinig at sumusubaybay at ang mga naaabot ng programang ito, Panginoon. Ipagkaloob niyo po sa bawat isang kanilang pangailangan, maging ang pangunawa at kaalaman na nanggagaling sa iyo, Panginoon, upang lubos nilang maisabuhay at maintindihan ang mensahe mo sa pamamagitan ng palatuntunan nito. Patuloy kang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, pangunahan mo kami, Panginoon. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Purihin ang Diyos. Okay. Muli, isang magandang umaga sa inyo lahat sa pagpapatuloy po ng ating mga tinatalakay sa ating morning devotion, no? Ay ano ba tawag dito? Gusto ko po na tundan, no, ang mga nakaraan nating talakayan para nasa ganon ay malinaw natin maintindihan kung ano man ang mga nais na iparating sa atin ng Panginoon. At gusto ko rin maipaliwanag sa inyo kung paano ba tayo makapamuhay talaga ng naayon, tamang pamumuhay sa kalooban ng Diyos, at ang paano nating gamit yung mga kaloob ng Diyos para sa kanyang layunin, no? At sa umagang ito, ayon sa ating pinag-aralan o pinatalakay na nakaraan, sa matuwid na pamumuhay sa kaharian ng Diyos, ay ang mga matuwid na pamumuhay sa kaharian ng Diyos ay yung paggamit ng mga kaloob natin upang mapagtagumpayan natin yung mga
plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. At sa mga patungkol sa spiritual gift, ito po ang ating pag-aaralan para ito kasi ang importante. No? Hindi tayo makakapag-function ng maayos sa kaharian ng Diyos o sa mga plano at layunin ng Diyos sa ating buhay kapag hindi po naaayon yung ating ginagawa doon sa kanyang plano. Alalahanin natin, ang plano ng Diyos ay masigit sa plano ng tao. Maaaring marami tayong magagandang plano sa ating buhay. Sabi nga sa Proverbs 19:10-1, marami tayong, ang mga tao, maraming magandang mga plano sa kanilang buhay, but ang Diyos pa rin, ang plano pa rin ng Diyos ang siyang magkakaroon ng tagumpayan o prevail. The plan of God will prevail. At sa umagang ito, talakayin natin, no? Ano ba yung mga spiritual gift natin? Yung spiritual gifts for the purpose of God, no? Mga kaloob na ayon, no, sa layunin ng Diyos. And spiritual gift for purpose of God, at Tagalog ay ang mga kaloob para sa layunin ng Diyos. At katulad ng ating binasa kanina, no, sa talata ng una Korinto, no, ilagay natin, sabi nga dito ni Pablo sa kanyang sinulat sa mga taga-Korinto na mayroon tayong iba't ibang kaloob. No? Ngunit iisa lang ang Espiritu ang pinagmulan nito. May iba't ibang paraan sa paglilingkod, no? Ngunit iisa lang ang Panginoon pinaglilingkuran natin. Yan ang tandaan natin. Iba't iba ang pinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan gawin ito. Malinaw po ang sinabi ng talata at ang mga kaloob na yan, ang bawat isa sa atin, tandaan nyo, pinagkalooban tayo. Maliit man o malaki, pinagkalooban tayo. Ito po ay dapat natin mapagtapatan. No? Dahil kasi ang bawat isa ay pinagkakalooban ng Diyos ayon sa sukat ng ating pananampalataya. At okay, katulad nga po ng ating saan na ba yan? Ayon po dito sa ating binasa, no, bakit ba mahalaga sa isang believer ang matuklasan ang kanyang spiritual gift o kaloob? Dahil bilang isang tunay na mananampalataya, no, kinakailangan natin na malaman kung ano ang kaloob na nagmula sa Espiritu Santo para makapangsong tayo ng naaayon doon sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi kinakailangan naka-align tayo doon sa plano ng Diyos sa atin. Hindi po pwedeng magkasalisyon, hindi pwede magkasalungat, hindi pwede magkaiba. Hindi po pwedeng masunod yung gusto mo na kailangan ang ginagawa mo ay ayon doon sa pinapagawa sa ng Diyos. Or else, magkakaroon tayo ng problema doon. Hindi tayo magtatagumpay at hindi tayo magkakaroon ng hindi natin ma-overcome yung mga darating sa ating mga buhay at magkakalat lang tayo, no? At bakit napakahalaga no na ng isang believer matuklasan ang kanya spiritual gift o kaloob. Kasi bilang isang tunay na mananampalataya ay kinakailangan natin malaman kung ano ang ating mga kaloob na nagmula sa Espiritu Santo. Kasi ang bawat isa sa atin ay may tinanggap na kaloob mula sa Diyos, no? Wala po yung exemption, walang exempted, walang kulang at lahat yan meron. Imposibleng hindi po pwedeng kung wala kang purpose, no? Hindi po pwede yun. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Maging si Jeremiah na kung alam niyo kay Jeremiah, nasa napupunan pa lang siya. Alam na kaagad ng Diyos na kung ano yung tawag niya, ano yung plano niya sa buhay ni Jeremiah, no? So, ibig sabihin, ang mensahe na to ay tatalakayin natin kung paano natin matutuklasan ang ating mga spiritual gift, no? Para naman magkaroon ng kaliwanagan yung tinalakay natin nakaraan dahil kasi marami nagtatanong, paano ko ba talaga ako makakapamuhay na matuwid ayon sa kaharian ng Diyos? Ito na nga, sinundan natin to. Kung ano yung ito kasi yung mga kaloob natin na dapat nating malaman, no? Bawat isa sa atin ay may purpose at merong kaloob na binigay ng Diyos kung ano man ang kaloob na binigay sa'yo. Hindi pare-pareho po yan. Dali lang. Wait lang. Dali.
Okay. Ayon dito, sa mensahe na ito, tatalakayin natin kung paano natin matutuklasan ang ating mga spiritual gift at paano natin gagamitin ayon sa disenyo ng ating Panginoon Diyos upang ang kanyang plano ay magkaroon ng katuparan sa ating buhay. Bakit nga ba? No? Why it is important for a believer to discover his or her spiritual gift? Every true believers, gamitan natin ng English para meron kasing nakikinig din na mga hindi gaan nakakaintindi ng Tagalog. Kaya sabi dito, every true believer has received a gift from the Holy Spirit. No one is left out. There's gift are not accidental. They are given intentionally by God for a divine purposes. So today, to those who are listening and expecting English translation, we will discuss how to discover your spiritual gift and how to use them properly. No? So God's plan and purpose. So that's God and purpose. Plan and purpose may be fulfilled in our lives. The purpose of spiritual gift, ito ang layunin ng mga kaloob no? Ito po ay nasusulat doon sa Ephesians 4:12, Ephesians chapter 4 verse 12 to 15, ayon dito sa nasusulat na upang hihanda ang mga banal para sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa marating natin ang lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at lubos ng pagkakilala sa anak ng Diyos. Ibig sabihin po ito, this means for the equiting of the saint, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So malinaw po ang sinabi ng salita, na ang pangunahin layunin, spiritual gifts are given to edify Christ and church. Through these gifts, believers grows in the knowledge of Christ, mature spiritually, and are strengthened so they will no longer be carried away by false teaching. Yun po ang pangunahin layunin ng spiritual gift, mga kaloob ng Diyos at kaloob ng Espiritu Santo, na ang pagsasakdal ng mga pinabanal. Ikaw ba ay isang pinabanal? Ang pagsasakdal ng isang pinabanal, ang pagtitibay ng iglesia at ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng mga kaloob. Malinaw po ang pagtitibay ng iglesia ng katawan ni Kristo sa pamamagitan ng mga kaloob. Tayo ay hinubog ng Diyos upang maging kawangis ni Kristo. We have to live like Christ. Yan po palagi natin nababasa natin sa mga simbahan. Lumalayo kasi tayo sa kaalaman. Kailangan hinuhubog tayo ng Diyos upang maging kawangis ni Kristo. Huwag tayong lalayo sa kaalaman, sa pananampalataya, at sa spiritual at na maturity. Kasi po, spiritual gifts bring unity and maturity. Mga kaloob ay nagdudulot ng pagkakaisa. Through we have different gifts, we are one body. We have to remember that, kahit na tayo ay iba't iba po yung mga kaloob natin, but we are one body. Each gift contribute to the unity and growth of the church. When every believer function according to the God's design in the body of Christ become healthy, strong and effective, Kasi ang mga kaloob na ito ay ginagamit talaga upang magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya. Hindi tayo pare-pareho ng kaloob. Iba't iba po tayo ng kaloob yan. Yan po ay mababasa niyo sa 1 Corinthians 12, Hindi po tayo pare-parehas ng kaloob. Meron tayong kanya-kanyang kaloob na binigay ng Diyos sa atin ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Pero ngunit isa lang ang layunin, ang ikabubuti ng buong katawan ni Kristo, the body of Christ. Kapag ang bawat isa
ay gumaganap ayon sa kaloob na binigay sa kanya ng Diyos, nagkakaroon ng kaayusan at kalakasan sa iglesia. No? Kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi po ng kaguluhan. Spiritual gifts, kinakailangan po natin to kasi. No? Ang spiritual gift natin ay magagamit natin para sa pakikipaglaban sa mga spiritual. Alalahanin nyo na hindi tayo nakikipaglaban sa tao. We are battling our spiritual gift and spiritual warfare. Ito po ay gagamitin natin kasi we do not wrestle against flesh and blood, no? But against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world. Ito po ay nasusulat doon sa Ephesians 6:12. Tingnan natin. Sinabi po roon sa Ephesians 6:12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi laman at dugo, no? Hindi yung ating mga kasama sa bahay, hindi yan mga kaibigan natin, hindi. Ginagamit lang yan ng kaaway, no? Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban to sa mga pinuno ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Lahat tayo ay pwedeng gamitin ng kaaway, no? Para i-distract ang ating ginagawa, para tayo ay manghina, no? Kaya mag-iingat po tayo, no? Ang palagi nating iisipin na ang mga spiritual gift natin ay hindi lamang sa paglilingkod, di para din sa pakikipaglabang spiritual. Dahil kapag hindi natin ginagamit ang ating mga kaloob, nagiging mahina tayo laban sa kaaway. Ngunit kapag ginagamit natin ito ng tama, magiging epektibo tayo laban sa mga gawa ni Satanas. Kasi sabi nga doon ni Santiago, no, pasakop kayo sa Diyos at kaya nating palayasin ng mga demonyo, no? Resist the devil, no? He will flee from you. But we have to, bago doon, ano sinabi? Na kailangan pasakop tayo sa ating Panginoon Diyos. Pag di tayo nagpasakop, hindi natin kaya palayasin ng demonyo, hindi natin kaya labanan niya. Kailangan we have to totally align to the plan and purpose ng ating Panginoon Diyos sa atin, no? Ito po ay kapag ang kaloob natin, ginagamit natin na align doon sa plan and purpose ng Panginoon Diyos, very effective tayo kasi spiritual gifts empower believers to stand strong in the spiritual warfare. When gifts are ignored or misused, believers become ineffective. Yun po nangyayari. But when it used correctly, no, they bring victory and authority in Christ. Ano po ang danger dito? The danger of misusing or ignoring gifts, ito po ang napakadelikado. Ito po ang panganib na mali o hindi paggamit ng kaloob. Kasi po, sinasabi rito, good intention is not enough. No? If we search outside of God's calling and gifting, we become busy but not we become busy but not fruitful, no? Appeasing others does not bring accomplishment in the kingdom of God, no? Yun po ang katotohanan. Marami kasi mananampalataya, no? Hindi lahat, no? Pero marami na hindi gumagamit ng kanilang kaloob. Kung ano lang ang gusto nila. Kung ano lang madali, no? Di tayo sa music ministry, madali lang to. Meron naman ako, umakanta naman ako at nakakapag-gitara naman ako, no? Maraming mananampalatayang ganyan. At ewan ko ba, ba't hinahayaan kasi ng mga leaders na pag nakitaan yung isang bata o isang tao na merong talent sa pagkanta, salang ka agad doon yan. Hindi po natitrain ng husto, hindi nadodoktrinahan, hindi alam ang salita nyo. Kahit na yung doktrina nila, hindi alam dahil sinaba ka agad doon sa tugtugan, sa music team. Dahil kasi nakitaan lang na magandang marunong gumitara. Useless po yun, no? Sabi nga dito, maraming mananampalataya na hindi gumagamit ng kailang kaloob. Ang iba ay hindi naniniwala. Ang iba naman ay ginagamit ng kaloob na hindi naman sa kanila. Kaya nagiging hindi epektibo, no?
Ang iba ay pumapasok sa ministry na may mabuting intensyon pero hindi yun ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Kaya ano nangyayari? Tama ang intensyon mo maglingkod pero iba naman yung ginagawa mo sa pinapagawa ng Diyos sa'yo kaya hindi ka nagtatagumpay. No? Nagkakalat ka lang. Kaya nauwi ito sa frustration, burnout at kakulangan sa pagkakilala sa Diyos. Kaya nga good intention is not enough. No? If we serve God outside of our calling and gifting, we fail and magkakalat lang tayo. We just stumble. No? Kaya napaka-importante po na ang ating ginagawa ay nakatugon naka-align doon sa plan and purpose ng ating Panginoon Diyos. Paano niya tayo tinawag ayon sa kanyang disenyo. Faithfulness in using our gifts. Ito po ang dapat natin gawin ng katapatan sa mga pinagkatiwala sa atin. No? Kasi ito yung tema ng ating talakayan nung nakaraan Lunes, yung mabuting katiwala sa kaharian ng Diyos. No? Paano ba tayo pinagkatiwalaan ng Diyos? Paano ba natin mapagtatapatan itong mga kaloob na binigay sa atin ng Diyos para ito po ay mag-function na maganda at lumago tayo sa ating pananampalataya. Sinabi po doon sa Luke 16:10 na he who is faithful in what is least is faithful also in much. No? Ang magkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Yun po ang ayon dun sa talata ni Lucas 16:10. Kapag pinapahalagan kasi natin yung mga kaloob na pinagkatiwala ng Diyos, maliit man to o malaki, ay pagkakatiwalaan tayo na mas marami pa, na mas higit na mas marami pa doon sa pinagkatiwala sa akin. Kasi nagiging epektibo tayo sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin, kaya dinadagdagan pa tayo ng Diyos. No? Ginagamit natin ang ating kaloob ng may kagalakan at may pagtitiis at pagtsatsaga. Ano man ang mga hindrances na sa ating paligid ay nakapokus tayo kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi may mga distraction kasi ang kaaway. Pwede kang mag-distract sa iyong mga mahal sa buhay, mga pamilya mo, kaibigan mo, pero huwag ka magpapadistract dahil ginagamit lang sila ng kaaway. Kailangan focus ka lang kung ano pinapagawa ng Diyos. At magtiwala ka na hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Katulad dito sa ginagawa kong programa, hindi po ako nag-iisa rito. Kasama ko ang Diyos. At siya ang number one kong fans. Siya ang number one kong viewer. No? Bagamat hindi ako maraming viewer, pero I have one great viewer. That is God. Siya po ang tumawag sa akin. Hindi naman tao. Siya ang nagpo-provide ng aking mga pangailangan. Kaya nga, kinakailangan gamitin natin ating kaloob na may kagalakan, pagtitiis, pagtityaga. At kahit na sabihin mong tayo may hanap buhay o tayo kahit na tayo ay may karamdaman, hinisikap natin na mapagtapatan kung ano mga gawain pinagkaloob sa atin. Na may kagalakan, pagpapakumbaba, at katapatan. So how to discover our spiritual gift, no? Paano ba natin, no? Ito naman ang natin, no? Paano ba natin matutuklasan natin mga kaloob, no? Unang-una sa lahat, salabat muna ako. Sorry. Paano ba natin matutuklasan natin kaloob? Una-una sa lahat, no? Bago natin matuklasan itong mga spiritual gift, kailangan muna nating ipinanganak na muli. No? We must be born again. Kaya nga, sabi nga doon sa John 3:5, no? Kasi, paano mo matatagpuan yung gift mo, yung spiritual gift mo, kung hindi mo na alam talaga yung, kundi tama yung relasyon mo sa ating Panginoon Diyos. Kinakailangan itama natin ang relasyon natin sa Panginoon Diyos. Galing din po ako yan sa ganyang, galing din po ako sa dati kong relihiyon. No? Ginagalang ko naman ang mga paniniwala ng bawat isa, pero kasi alam ko na ang Diyos kasi siya lang, sabi nga doon sa kanya salita, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. No?
Wala tayong magagawa. Hindi tayo makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. No? At siya ang nagliligtas, hindi po ang tao. Ang tao, ginagamit lang po tayo ng Panginoon Diyos para ipangaral ang kanyang salita. Pero si Kristo pa rin ang nagliligtas sa atin. No? Kaya nga sinabi ni Kristo doon sa John 3:5, no? Sabi doon ni Kristo sa John chapter 3 verse 5, no? Na sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi pinanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, no? Kasi ang spiritual gift ay nagmumula sa spiritual birth. Hindi mo matutuklasan ang mga ito kapag hindi ka pinapanganak muli sa espiritu. Kaya sabi nga doon, kinakailangan ipanganak tayo sa spiritual, sa tubig at sa espiritu. Kasi spiritual gifts flows from spiritual birth. One must be born of the Spirit to operate spiritual gift. Malinaw po ba? Kailangan magkaroon tayo ng baptism of water. Kasi sabi nga doon na hindi tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos kundi tayo mapapanganak sa tubig at espiritu. Ito po yung mga tandaan niyo po yung baptism of water, yung mga binabautismo sa tubig, ito po ay tanda, that is the sign of public declaration. At pinapakita mo na tayo. Paglubog natin sa tubig, pagangat mo, that's mean nilinis na tayo. Yung mga dati nating pagkatao, iba na tayo noon. Dahil kasi pagkatapos noon, kapag naiintindihan mo na at nalalaman mo na at talagang naka-align ka na, naintindihan mo na yung salita at doon na magmamanifest yung baptism of the Holy Spirit. Kasi pag tayo po ay nabautismo na sa Holy Spirit, mararamdaman po natin yung sa ating pamumuhay. Hindi na po tayo umaayon sa takbo ng mundo. Hindi na tayo, hindi naman masasabi hindi tayo, magkakasala pa rin tayo, pero meron ka na conviction ba na gawin ng isang bagay. Doon mo maiintindihan na ikaw ay lumalakad at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Baptism of the Holy Spirit ay ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng pagpapahayag ng mga kaloob. Kasi doon natin maintindihan ang ating mga kaloob kapag tayo ay bautismo na ng Holy Spirit. Habang tayo ay lumalakad sa kasama niya, unti-unti niya ipinapakita sa atin yung ating gifting. No? The Holy Spirit distribute gifts according to His will. As we walk with Him, our gifts are revealed and developed. So, doon natin makikita kapag tayo ay naiintindihan na natin, nakuha na natin yung spiritual gift natin, it means that is, kasi habang tayo kasi tapat na naglilingkod sa Diyos, tapat na pinasabuhay natin ang Kanyang salita, doon po natin unti-unting pinapakita ang ating gifting. Doon mo matutuklasan. Ganoon din na nangyari sa akin. No? Year 2011 ako nang baptize. At hindi po ganoon. Kasi, tandaan niyo po, no, once you accept Jesus as your Savior and Lord, doon po nag-uumpisa ang pakikipagbaka natin sa kaaway. Kaya kinakailangan isabuhay natin yung salita ng Diyos. Huwag po tayong manghihina. Kasi sabi doon, sabi na Santiago, magdaranas tayo ng mga pangkukutya, persecution, false accusation. Kasama po yan. No? Maging mga mahal natin sa buhay, magiging instrumento ng kaaway para ma-distract tayo. Kasi kaaway po, hindi po mapahigyan na mawala sa kanya. Kaya pipilitin niya tayo hahatakin pabalik sa kanya. Pero sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, kapag tayo ay ang Espiritu Santo kasi nagbibigay, nagpapahayag ng pangakaloob. Kapag tayo, ang mga kaloob natin kasi yan ang magagamit natin yan sa pakikipag-battle natin sa kaaway. Habang tayo ay lumalakad na kasama niya, unti-unti natin pinapakita ang ating gifting. Katulad ng binasa natin kanina, we are not battling flesh and blood. No? Tayo nakikipaglaban sa mga espiritong
dyan sa mga kadiliman, no? Kaya kinakailangan talaga na yung gift natin ay ma-function natin ng tama para tayo ay malabanan natin ng mga gawa ng kaaway. So ang pinaka-conclusion dito, no, na ating dapat maintindihan na kapag natuklasan natin at ginamit natin ang ating spiritual gift ayon sa disenyo ng Diyos na ating palaging binabanggit dito, no, na nagkakaroon kasi ng kaayusan sa iglesia, no? Maging sa ating mga kasama sa simbahan, sa ating pamilya, pag ito'y ginagamit natin ng ating mga kaloob at naka-align to sa plan and purpose ng ating Panginoon Diyos, nagkakaroon to ng kaayusan sa iglesia, maging sa kaayusan sa ating pamilya, nagkakaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya at ang katuparan ng layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo nadidismaya, no? Hindi tayo nadidismaya. At hindi tayo nauubos, hindi tayo nahihina sapagkat tayo ay gumagalaw sa lakas at grasya ng Diyos. When believers discover and faithfully use their spiritual gifts, the church is strengthened. Unity is achieved and God's purpose is fulfilled. We do not burn out, we flourish because we are walking in God's calling and power. So, napaka-importante po na matuklasan natin at ginagamit natin ng tama ang ating spiritual gift ayon sa paano tayo tinawag ng Diyos, ayon sa disenyo niya. Kasi magkakaroon tayo ng pagkakaisa sa ating pananampalataya. At doon nagkakaroon ng katuparan ng plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan. Nagpapasalamat po kami muli sa umagang ito, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng panahon at niloob mo ang bawat isa na magkaroon ng panahon upang maging kabahagi sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, na sa iyong mga salita na nagbigay liwanag sa aming puso at isipan. Salamat, Panginoon, sapagkat pinapaalala mo sa amin ang palagi ang aming ang iyong mga salita, Panginoon, na hindi kami kumikilos lang sa aming sariling plano, Panginoon. Subalit, ikaw ang tumawag sa amin upang magkaroon ng katagumpayan ng mga plano at layunin mo sa aming buhay. At hindi mo kami binigyan ng kaloob na walang direksyon. Ito po ay ikaw po ang magbibigay ng direksyon ito para makita namin at maliwanagan namin kung bakit po kami patuloy na nabubuhay dito sa mundo. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, na inaamin namin na mayroon kaming mga magkakataon na napapabayaan namin ang aming mga kaloob na iyong pinagkatiwala sa amin, Panginoon. May mga sandali na ginagamit namin ang aming lakas sa mga bagay na hindi mo naman itinakda para sa amin, Panginoon. Hinihingi po namin ito ng kapatawaran, Panginoon. At hinihiling namin na ikaw ang maghayag sa bawat isa sa amin ng mga kaloob na inilagay mo sa aming buhay, Panginoon. Patuloy pong buksan ang aming mga mata, Panginoon, upang makita namin ang iyong disenyo. Buksan mo rin po ang aming mga puso upang tanggapin namin ang iyong kalooban kung ano man ang pinapagawa mo sa amin. Patuloy mo kami turuan na gumalaw na hindi lamang sa sarili naming kakayahan kundi sa kapangyarihan na nagbumula sa iyo sapagkat kami po ay walang magagawa kapag kami hiwalay sa iyo.
Panginoon, gamitin mo kami ayon sa iyong layunin. Ihanay mo kami sa iyong paglingkod sa mga iyong tinawag, Panginoon. Alisin mo ang mga frustration, pagod, kalituhan, at palitan mo ito ng kagalakan, sigla sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Naway sa bawat kaloob na aming gamitin na magdulot ng pagkakaisa sa iglesia, sa ikatitibay ng katawan ng iglesia, Panginoon. At muli, Panginoon, gawin mo kaming tapat, nakatiwala, at sa lahat ng iyong pinagkaloob sa amin. Tulungan mo kami mapagtapatan ang mga bagay nito at maliit man o malaki, ituro mo sa amin ang pagpahalaga, no, ng mga pinagkatiwala mo sa amin upang sa tamang panahon ay madagdagan po kami ng pagsunod ayon sa iyong kalooban. So sa oras na ito, Panginoon, dinideklara namin ng nalalakad na kami ayon sa aming pagkatawag at kikilos kami ayon sa aming mga kaloob na pinagkatiwala mo sa amin. At patuloy na maglilingkod para sa ikaluluwalhati mo, Panginoon, sa iyong kaharian. Sa pamamagitan nito, matutupad namin ang mga plano at layunin mo sa aming buhay. Patuloy mo kaming pagkalooban ng knowledge, wisdom, and understanding sa iyong salita, Panginoon. Ganon din ang mga namumuno at mga leaders sa mga simbahan, Panginoon, upang patuloy namin maintindihan ang iyong mga kapahayagan at ito po ay maipangaral ng mayroong kaliwanagan at katapangan. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aming dinadalangin na may buong pusong pananampalataya sa makapangyarihan at mga pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus na aming Panginoon at Kapagligtas. Amen at amen. Purihin ang Diyos at tayo po magbabalik sa ating bago tayo pasamantala magpaalam sa umagang ito. Okay, tayo po ay pasamantala nagpapaalam sa umagang ito. At umasa po ako na kayo po ay napagpala at nagkaroon ng karagdagang kaalaman patungkol sa ating mga kaloob. At patuloy natin idalangin na tayo po ay tulungan ng Diyos upang mapagtapatan natin yung mga kaloob na pinagkaloob niya sa atin. At tulungan tayo na para sa ganoon ay mapagtagumpayan natin yung mga plano at layunin ng Diyos sa atin kung paano tayo tinawag ayon sa kanyang disenyo. At sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsasaliksik sa kanyang kaharian, no? Kasi kung palagi natin pinapaalala rito na seek first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto you. No? Kasi kapag tayo inuna natin ang kanyang salita, ang kanyang kaharian, no? Kasi pag nakapokus tayo sa kaharian, nandoon yung nais natin na makapamuhay ng matuwid sa kanyang kaharian. Paano ba tayo magkakaroon ng matuwid na pamumuhay sa kanyang kaharian? Kailangan po maalaman natin na ating nakaloob dahil kasi yun ang passes natin papunta sa kanyang kaharian eh. Hindi tayo po pwede pumunta sa kanyang kaharian na hindi natin alam kung sino tayo, ano yung gagawin natin, paano tayo tinawag, ano yung kaloob natin, kasi magkakalat lang tayo doon. Ganoon din po ang isang mananampalataya, kailangan para hindi tayo magkalat, ma-burnout, ma-prostrate sa ating ginagawa. We must be aligned to the plan and purpose of God kung ano yung ginagawa natin. No? Hindi tayo basta naglilingkod lang sa Panginoon Diyos ayon sa ating kagustuhan lang. We have to worship God in His way. Hindi po pwede in our own way. Sabi nga doon unahin natin na tayo papagharian ng Diyos, no? Mamuhay ayon sa kanyang katuwiran. Ibig sabihin, ayon sa kanyang kaparaanan, right standing with God, right relationship with God. So lahat ng ating, pag ginawa natin yun, idaragdag niya na sa atin yung ating mga pangangailangan pang-spiritual. No?
Hindi yung iniisip kasi na iba, dadagdag ka agad yung mga pangangailangan natin financial. Hindi po. Kasi sinabi doon sa bago mag 6:33, Matthew 6:33, sinabi po doon sa Matthew 6:31 na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi pa natin to hinihiling. No? Subalit unahin natin muna ang higit sa lahat na tayo mapagarian ng Diyos at mamuhay sa ayon sa kanyang katuwiran. Ang lahat ng ito ay daragdag ng Diyos. Ang mga hinihiling natin, magandang buhay, magandang bahay o anuman, ito ay pagkakaloob ng Diyos in His time, not in our time. Okay? Manalig lang tayo at patuloy nating isipin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita na nagbubuhat sa bibig ng kanyang Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga kina Yolanda, Pastor Yoli, Pastor Yolanda Armino Falcon, at si Richard Rivera Ison, ang mga taga-Bataan. Magandang umaga sa inyo lahat. Si Alfred na taga US, California. Magandang umaga sa iyo, Brother Alfred. At si Mirna San Juan, taga Singapore. Okay, sa pangalan po ng aking kasama dito sa gawain, si Agnes Tanyag, ang aking may bahay. At ako po naman ang inyong lingkod, si Brother Ernie Tanyag, na nagsasabing pagpalain po kayo ng poong may kapal. Sa Diyos lahat nating ibabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Thank you for joining us. Thank you for watching. And to God be all the glory. Bye for now. Sa umaga, liwanag ay sumisikat. Pag-asa'y muling bumabangon sa puso't isipan. Sa Melbourne, may tinig na tumatawag. Mensahe ng kaharian sa bawat tahanan. Every Monday, Wednesday, Friday we gather. Sa panalangin tayo'y pinag-iisa. Through the screen but hearts are closer. Sa presensya niya